Hi guys, welcome back once again. Advice for today's is, kung ang nagmamahal lang sa'yo, ang mamahalin mo, anong gantimpalang ibibigay sa'yo natin Diyos Ama? Dito po yan eh. Halimbawa, yung tumutulong sa'yo, o yun lang din ang tutulungan mo, ay mali po yun. Tapos, kung yung lang ang minamahal mo, ang mamahalin mo, ay mali rin po yun. Ganito po, bibigyan ko ng example Kunyari, halimbawa, hindi na to kunyari, halimbawa, no? Nagmamahal ka dun sa maling tao. Di mo alam, bandang huli, lolokohin ka rin pala, di ba? O sino nang kamali? Ikaw, di ba? So, ganito po yan eh. Ang tao kasi tao yan eh. Huwag po natin i-focus ang pagmamahal ng tao. Ang i-focus po natin ang pagmamahal natin sa Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Tapos po, sunod natin yung sarili natin. Pamilya, trabaho, at kaibigan. Yun po. Huling-huli na po yung jowa o ano nyo. Mamahalin nyo ng wag po tayo magmahal ng 100% dun sa taong magmamahal sa atin. Kasi hindi natin alam, wala tayong assurance na mag-stay yan. Kasi mga tao ngayon, makakita lang na maganda, punta na doon, di ba? Ganun to yung ibang, karamihan, hindi ko naman po nila lahat eh. Ganun po yun. So, pagdating naman po sa bagay o material na bagay, adik na adik ka sa mga material na gusto mo, hindi mo alam, pagdating ng araw, yung material na bagay na yan, pansamantala lamang. Tapos, kinabukasan, natigo ka na. So, anong napakinabangan mo sa mga minamahal mong gamit, gadget, o mga pansamantalang luho dito sa ibabaw ng mundo, sasakyan, bahay, sinakinabang, yung mga hindi naghihirap. Yung mga kamag-anak mo na wala namang ginawa na paghihirap sa ipinundar mo, di wala rin nagsaysay, di ba? Kung mga pinundar mo, itinulong mo sa kapwa-tao mo, nagkaroon ka pa ng kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Kasi nga, naging mabuti ka sa kapwa-tao mo, naging matulungin ka. Yung pag-iimpok mo ng yaman mo dito at pagmamahal mo sa mga gamit mo na masyado mo minamahal yung mga materialis na bagay dito sa ibabaw ng mundo, hindi naman yan pagmamayari mo. Kung may-ari yan natin Diyos Ama. Kumbaga, pag binibless ka na ating Diyos Ama, dapat spread mo rin yun sa kapwa-tao mo. Huwag ka pong maging madamot sa kapwa-tao mo. Pinaperan po tayo ng yaman niya dito sa ibabaw ng mundo natin Diyos Ama kasi para i-spread din po natin ito sa kapwa-tao natin. Maging matulungin po tayo. Huwag po tayo maging madamot. Kasi pagiging madamot ay pagiging sakim yan. Magiging makasarili yan. Madamot sa sarili. Madamot sa kapwa. Nagdadamot ka sa kapwa-tao mo. Hindi ka tumutulong. Puro sarili mo lang iniisip mo. Makapag-impok ka ng maraming pera sa bangko mo at sa kayamanan mo pang sarili mo. Hindi mo alam lahat ng yan. Pagmamayari ng Diyos Ama yan eh. Pwede niya bawin kahit anong oras. Pwede kanya nang bawiin yung buhay niya. Buhay mo. Kasi nga, kanya yung pati buhay mo kanya. Huwag kang magmadamot, pati buhay mo kanya. Pati yung pagmamayari mo ay kanya. Kaya habang nabubuhay ka rito, magpakita ka ng gilas sa ating Diyos Ama na tumulong, magbigay sa kapwa-tao nating nangangailangan. Kaya nga hindi po balance yung ating mundo, may mahirap at may mayaman. Kung nakakaangat ka at may pera ka, tumulong tayo sa mga walang tao, mga walang pera o walang mga trabaho o mga walang kakaya magtrabaho. Yung mga matatanda, yung mga bata, yung mga na-rape, yan, tulungan po natin sila. Yung mga ganyan, dapat natin tulungan. May mga may sakit, yan dapat natin tulungan. Sila po dapat natin tulungan. Kaya ikaw, magbago ka na, magbalik loob na sa ating Diyos Ama, at matatagin mo yung pananalig mo, at maging maka-Diyos, at lawa kami pangunawa at pagkapabaan loob mo. Kaya hanggang dito lang po aking advice. Ingat po tayong lahat and God bless.